January 10, 1991, isang babaeng bilanggo na nagngangalang Zhang Xiaorong na nakakulong dahil sa pagpatay sa edad na 19 ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bubong ng bilangguan. Lubos ang dalamhati at kalungkutan ng mga correctional officers at mga kapwa niya preso sa selda dahil sa sinapit ng dalaga. Sa mga unang araw niya sa kulungan, nang malaman ng ibang babaeng preso na nakapatay siya pero hindi na sintensyahan ng kamatayan at na nakakatanggap pa siya ng espesyal na pag-aalaga mula sa mga gwardya kumpara sa iba, inakala ng lahat na may malakas siyang koneksyon o galing sa pamilyang may impluwensya. Pero habang unti-unti nilang nalalaman ang totoong nakakaawang dahilan sa likod ng kanyang kaso, hindi nila napigilang maawa at magkaroon ng habag para kay Xiaorong. Si Xiaorong ay pinanganak noong 1972 sa Dalian City, Liaoning Province. Bata pa lang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang, kaya pinalaki siya at inalagaan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang kapatid niya, si Zhang Xiaoxia, ay kilalang napakaganda, isa sa pinakamarikit na babae sa mga karatig nayon. Dahil dito marami ang naakit at nanligaw sa kanya. Dito papasok ang asawa ni Xiaoxia, ang taong naging sentro ng trahedyang ito, si Chang Fuxiao. Sa simula, si Fuxiao ay isang ordinaryong karpentero lamang, may galing sa paggawa ng kahoy, pero ang ugali ay sobrang hayok sa babae. Magaling siyang manlikaw at magsalita ng matatamis na salita. Maraming dalagang nakatira sa lugar ang nabighani at niloko niya. May ilan pang inosente na kusang sumasama at nakipag-live-in sa kanya. Pero tuwing napag-uusapan ng kasal, lagi siyang umiiwas, gumagawa ng dahilan o bigla na lang naglalaho. Hindi sobra ang sabihin masama ang reputasyon niya. Kilala siya sa buong baryo bilang babaero, taksil at walang hiya. Ilang taon bago mamatay ang ama ni Xiaorong, pinaparenovate nila ang kanilang lumang bahay, ngunit kinapos sila sa materyales. Si Fuxiao, na noon pa man ay may lihim ng pagnanasa kay Xiaoxia, ay agad na nagdala ng materyales papunta sa bahay ng pamilya Zhang para magpakitang gilas. Kunwari tumutulong pero ang totoo ay gustong mapalapit sa pamilya. Pero ang ama ni Xiaorong ay matalino. Kilala niya ang masamang reputasyon ni Fuxiao at alam niyang ginagamit lang nito ang pagtulong upang makaroon ng dahilan na lumapit sa anak niyang si Xiaoxia na noon ay dalaga na at nasa edad na para mag-asawa. Dahil nauunawaan niya ang tunay na pakay ni Fuxiao, mariin niya itong tinanggihan dahilan para mapahiya ang lalaki. Hindi pa rin sumuko si Fuxiao. Nagpalusot siya, sinabi niyang hindi regalo ang mga materyales kundi pinautang lang at kinakailangan lamang gumawa ng kasulatan para mabayaran sa tamang panahon. Dahil gustong matapos agad ang bahay, napilitan ng ama na pumayag. Pag-uwi nila, agad niyang tinagubilinan ng panganay na anak na umiwas at huwag makihalo-bilo kay Fuxiao. Pero si Fuxiao bilang mahusay na manlilinlang ay hindi basta-basta sumusuko. Araw-araw siyang nagpapakita sa bahay ng dalaga. Nagbibida, tumutulong sa trabaho at unti-unting napapalapit kay Xiaoxia. Si Xiaoxia ay inosente at hindi pa nasasangkot sa anumang romantikong relasyon. Kaya nang harapin niya ang matatamis at sanay na panliligaw ni Fuxiao, unti-unti nang nalimutan ang mahigpit na babala ng ama. Sinubukan pa rin niyang magtira ng distansya at huwag hayaang lumampas ang limitasyon. Pero sa kabila nito, ikinaganda pa ni Fuxiao ang sitwasyon at ipinagyabang niya sa buong baryo na nakuha na niya ang dalagang si Xiaoxia. Sa mga probinsya noong panahon na yon, ang puri ng isang dalaga ay napakahalaga at itinuturing na dangal ng buong pamilya. Nang malaman nito ng kanilang ama, sobra itong nakalit na hindi na nakapagsalita. Pero dahil sa panggigipit ng chismis at usap-usapan ng mga tao, napilitan siyang ipakasal ng masakit sa loob ang anak niya kay Fuxiao. Hindi nagtagal, pumanaw ang ama ng magkapatid na Zhang na nagdulot ng matinding dalamhati sa pamilya. Sa bahay, si Xiaorong na lang ang natira. Masyado pa siyang bata para magsarili, kaya kinailangan niyang umasa sa kapatid at tumira kasama ng ate niya at ni Fuxiao sa iisang bubong. Makalipas ng ilang taon, mabilis na umunlad ang ekonomiya sa Dalian City at nagbukas ng maraming bagong oportunidad sa negosyo. Si Fuxiao na maagang naghanap buhay sa lungsod ay naging kilalang construction contractor at nagkaroon ng mataas na katayuan. Dahil sa husay niya makipag-usap,
pagiging palakaibigan at maayos na pagpapakita ng sarili sa negosyo, naging matagumpay at maunlad ang kanyang hanap buhay. Dumaloy ng dumaloy ang pera at unti-unting gumanda ang pamumuhay ng pamilya. Pero nang nagkaroon na siya ng pera at kapangyarihan, lalong lumabas ang tunay niyang ugali. Sa gitna ng tukso ng lungsod, muling umiral ang likas niyang kababuyan at pagkasama. Madalas siyang gumala sa mga lugar ng bisyo at hindi na iniintindi ang asawa niyang matiisin na nasa probinsya. Alam ni Xiaoxia ang pambababae ni Fuxiao, pero isa siyang mahina at tradisyonal na babae na may 2 batang anak na kailangang alagaan, pati ang kapatid niyang si Xiaorong na nag-aaral at nangangailangan ng pera. Bukod dito, dahil na rin sa nakatanim na paniniwala na kapag nag-asawa na ang babae, kailangan niyang tiisin ang kanyang kapalaran. Kaya wala siya nagawa kundi lunukin ng sakit at magpatuloy sa buhay kasama ang taksil niyang asawa para sa mga bata. Pagsapit ng 1990, kumuha si Xiaorong ng college entrance exam, isang malaking yugto sa kanyang buhay. Habang nagre-review, maayos naman ang kanyang performance. Pero sa mismong araw ng exam, hindi na nagawa ng maayos. Nang lumabas ang resulta, lubos na nadismaya ang buong pamilya. Hindi siya nakapasa. Noon, sa probinsya, hindi pa ganoon kalaganap ang konsepto ng pagkuha ng higher education. Marami sa kabataan ang tumitigil na pagka-graduate ng high school para magtrabaho at tumulong sa pamilya. Malalim ang paniniwala na mas maagang pumasok sa trabaho, mas maagang kikita. Naapektuhan din si Xiaorong sa ganitong pag-iisip. Naramdaman niyang hindi siya pwedeng umasa habang buhay sa kanyang ate. Naisip niyang dapat na siyang magsarili, maghanap buhay at buhayin ang kanyang sarili. Kaya kahit paulit-ulit siyang pinayuhan ng kapatid na mag-review ulit at kumuha ng exam sa susunod na taon, matigas ang pagtanggi niya. Naniniwala siyang panahon na para harapin ang tunay na mundo at hanapin ang sariling landas. Pagkatapos ng 1990, umuwi si Fuxiao sa probinsya para sa Chinese New Year at nagdala pa ng maraming regalo. Nakita ni Xiaorong ang kanyang bayaw na nakaporma, may dalang mga mamahaling gamit at mukhang napaka-impluwensyal at matagumpay na lalaki. Hindi niya napigil ang humanga. Ang buhay sa lungsod ay tila lubos na nagpapago sa kanyang bayaw, kaya lalo siyang na-curious sa mundo sa labas ng mahirap nilang baryo. Habang naghahapunan sila sa bisperas ng bagong taon, masaya silang nagkakasalo. Sa gitna ng masayang pag-uusap, napatingin si Fuxiao kay Xiaorong na nakasuot ng bagong damit. Hindi niya inaasahan ang nakita. Ang batang nakilala niya dati ay ganap ng dalaga. Mas maganda, mas hinugang mukha, payat at kaakit-akit ang katawan at napakagrasyoso ng kilos. Para bang ang panahon mismo ang humubog sa kanya bilang isang magandang dalaga. Nang marinig ni Fuxiao na hindi na mag-aaral si Xiaorong at plano ng magtrabaho, may biglang sumulpot ang kalkulasyon sa kanyang isip. Nagpakitang gila siya at sinabing mas maganda ang oportunidad sa lungsod kaysa probinsya. Mas mataas ang sahod at mas maayos ang buhay. Sabi pa niya, kailangan daw ng opisina sa kanyang construction site at kung gusto ni Xiaorong, pwede niya itong ipasok. Si Xiaoxia na katabi nila ay nakaramdam ng kaba. Alam niya ang mga kalukuhan ng asawa niya sa lungsod, pero inisip niya ang kapatid naman niya si Xiaorong. Kasama niyang lumaki, hindi siguro gugustuhin ni Fuxiao ang sariling hipag dahil pamilya naman na sila, sa kanila na nga ito lumaki. Sa isip niyang yun, pinilit niyang pakalmahin ang sarili at nanahimik na lang habang kumukuha ng pirasong tikoy sa kanyang mangkok. Iba si Xiaorong, nagningning ang kanyang mga mata sa tuwa nang makitang parang matagumpay na ang kanyang bayaw. Sa isip niya, malapit na siyang makarating sa lungsod. Makakapagtrabaho na siya, kikita ng sarili niyang pera at hindi na kailangang umasa kahit kanino. Dahil sa saya, agad siyang pumayag ng walang pagdadalawang isip. Nang makita ni Fuxiao na masayang tinanggap ni Xiaorong ang alok, kumislap ang mga mata niya, isang tinging may tinatako. Ngunit sa sandaling yun, hindi inakala ng magkapatid na Zhang na ang naghihintay sa kanila ay hindi magandang oportunidad, kundi isang bangungot na hindi nila malilimutan. Pagsapit ng 1991, matapos ang Lunar New Year holiday, unti-unti nang naghanda ang mga tao sa baryo para bumalik sa lungsod at ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho. Isa si Xiaorong sa mga yon. Masigla niyang sinundan si Fuxiao papalik sa lungsod, handang magsimula ng bagong buhay sa construction site. Dahil wala pa siyang gaanong karanasan sa trabaho, inasikaso siya ni Fuxiao
at binigyan ng posisyon sa opisina para sa logistics. Magaan lang ang trabahong ito, pagsasaayos ng dokumento, pagre-record at iba pang simpleng gawain. Dahil sa pagkakaroon niya agad ng maayos na trabaho, labis na natuwa at nagpasalamat si Xiaorong. Dagdag pa rito, tila mas naging maalaga at mas attentive pa si Fuxiao sa kanya. Madalas siyang tanungin kung nakaka-adjust ba siya, kung may problema ba sa trabaho. Mabait at maasikaso ang ipinapakita nitong ugali. Bilang isang inosenteng dalagang baguhan sa tunay na buhay, inakala ni Xiaorong na normal lang ito. Pag-aalagang pangpamilya ng isang bayaw para sa kanyang hipag. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang lumabas ang tunay na hangarin ni Fuxiao. Noon lang natauhan si Xiaorong na lahat ng kabaitan at atensyon na ipinakita nito ay pawang panlabas na anyo lamang. Sa likod noon ay isang tunay na nakakasuklam na motibo. Pero nang dumating ang oras na yon, huli na ang lahat. May 1, 1991, karamihan sa mga trabahador sa construction site ay umuwi na sa kanilang mga probinsya para sa Labor Day holiday. Tahimik ang lugar, kakaunti ang naiwan na naka-duty. Gusto ring umuwi ni Xiaorong para makita ang kanyang ate. Pero dahil sa utos na sadyang inorganisa ni Fuxiao, hindi siya pinayagang umalis. Bandang 9:00 ng gabing yun, sa madilim na paligid matapos maghilamos, magpalit ng pantulog at maupo sa sofa para manood, bigla siyang nakarinig ng malalakas at minamadaling katok sa pinto. Tumayo siya, lumapit at nakilala ang boses ni Fuxiao. Akala niya may bigla ang problema sa site, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto. Hindi niya inaasahan ang sumunod. Pagbukas pa lang, biglang sumugod si Fuxiao sa kanya. Lasing, mapula ang mga mata at wala sa tamang pag-iisip. Hindi nakagalaw si Xiaorong sa pagkagulat. Nang makabawi siya, pinilit niyang lumapan. Umiwas at itinulak ito palayo. Pero isa lang siyang payat na 19 anyos na dalaga at hindi niya kayang tapatan ang lakas ng isang lasing at agresibong lalaki. Wala siyang nagawa nang walang habas siyang inangkin ng lasing na payaw. Napahagulhol na lang si Xiaorong sa matinding takot, sakit at kawalan ng magawa. Hindi lang ang kanyang puri bilang isang dalaga ang nawasak, pati ang kanyang pagkatao ay sugatan at ang trumang yun ay mananatiling marka sa buong buhay niya. Habang patuloy ang pag-iyak, ang unang pumasok sa isip niya ay tawagan ng kanyang ate, ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang tanging taong maaari niyang sandalan. Pero paghawak niya sa telepono, natigilan siya. Naisip niyang si Fuxiao ay asawa ng kanyang kapatid, haligi ng pamilya nito. Kung sasabihin niya ang mapait na katotohanan, siguradong masisira ang tahanan ng kanyang ate. Paano nito kakayanin? Paano kung mawawasak ang pamilya? Pinilit din niyang kumbinsihin ang sarili na baka dahil lang ito sa kalasingan ng kanyang bayaw at pagkawala sa sarili. Isang pagkilos na hindi nito sinadya ng malinaw ang pag-iisip. Sa dami ng magkasalungat na emosyon, takot, guilt at pangamba, hindi na alam ni Xiaorong kung ano ang dapat gawin. At sa pagulo ng kanyang isipan, lalo siyang dumanas ng matinding paghihirap. Ang pinagsamang pisikal na sakit at matinding pagkalito sa isip ay halos napabagsak kay Xiaorong. Pagkatapos ng isang gabing walang tulog, puno ng iyak at pag-iisip, pinili niyang manahimik at akuin mag-isa ang bigat ng nangyari. May munting pag-asang kinapitan na baka paggising ni Fuxiao ng hindi nalasing, mapagtanto nito ang kasalanan at magbibigay ng paliwanag. Ngunit kinaumagahan, nang malinaw na ang isip nito, wala itong ipinakitang pagsisisi o hiya. Sa halip, basta na lamang itinapon sa kanya ang isang savings book na may lamang 10,000 yuan o mahigit 83,000 pesos sa kasalukuyan. Para bang lahat ng nangyari ay isa lamang simpleng transaksyon. Mabilis na nanlamig si Xiaorong sa nakita niyang asal. Sa mata ng isang taong sanay sa maling gawain, wala raw babae na hindi kayang bilhin ng pera. Para kay Fuxiao, pera ang sagot sa lahat. Kapag nagbigay siya tapos na ang usapan, wala ng konsensya, wala ng pag-iisip. Sa sandaling yun, kahit gaano pa siya ka-inosente, malinaw na kay Xiaorong ang katotohanan, hindi dahil sa kalasingan ng nangyari. Hindi yun pagkakamaling dala ng pagkawala sa sarili, isa yung matagal ng planadong bitag. Mula pa noong inalok siya nitong magtrabaho sa construction site, mula sa kunwa-kunwaring kabaitan, hanggang sa pag-arrange na siya lamang ang maiwan sa holiday, lahat ay bahagi ng itinanim nitong plano. At siya sa kamusmusan ay nahulog sa patibong na yun. Sa mga sumunod na araw,
Ikinulong ni Xiaorong ang sarili sa kanyang silid. Hindi siya nagpapasok ng kahit sino. Halos wala siyang kinakain o iniinom. Magulo ang buhok, maputla ang mukha, nangingitim ang ilalim ng mata at tulala. Hindi niya makontrol ang mga gumugulong isipin hanggang sa tuluyan siyang dapuan ng mataas na lagnat dahil sa sobrang pagod ng katawan at isip. Hindi na makakaila kung gaano kalaking dakok ang naranasan niyang ginawa mismo ng sariling bayaw. Sa isip niya, naghahalo ang dalawang magkasalungat na emosyon. Ang pagkabahala sa magiging kapalaran ng kanyang ate at ang matinding hiya at sakit sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ano ang tama o kung paano haharap sa susunod na araw. Ngunit si Fu Xiao sa likas nitong kalupitan ay walang pakialam sa hirap ni Xiaorong. Sa baluktot nitong pag-iisip ay siya raw ang may kapangyarihan sa bahay at mula raw pagkapata, nakinabang na raw si Xiaorong sa kanyang pagiging bukas palad. Ilang araw ang lumipas, walang hiya siyang bumalik sa silid ni Xiaorong. Kahit mariin ang pagtanggi at halatang takot at takot ang dalaga, at kahit sinabi pa nitong may buwan ng dalaw siya, hindi yun pinansin ni Fu Xiao. Kahit alam niyang hindi maganda ang kondisyon ni Xiaorong, itinuloy pa rin niya ang kanyang pagkapuso. Walang habas na pa rin itong nilapastangan. Muling itinulak ang dalaga sa sukdulan ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, bagsak siyang nakatulog sa sofa, walang bahid ng konsensya. Samantala, nakaupo si Xiaorong sa tabi, nakatingin sa kawalan, puno ng puot, takot at pagkawasak. Sa dibdib niya, nagliliyab ang galit. Sunod-sunod ang maitim at desperadong naiisip. Sa tindi ng nararamdaman, tumakbo siyang palapas, kumuha ng malaking kutsilyo at bumalik sa silid. At doon nagtapos ang paghahari ni Fu Xiao. Binayaran niya ng kanyang buhay ang ginawa niyang kasamaan. Pagkaraan ng nangyari, unti-unting humupa ang naglalagablab na galit ni Xiaorong at napalitan ng matinding pagod at kawalan ng direksyon. Tumayo siya, naglinis ng sarili sa panyo, nagpalit ng paborito niyang damit, kinuha ang savings book na may 10,000 yuan at nagmadaling umalis sa dilim ng gabi upang umuwi sa kanyang ate. Habang bumabiyahe pa uwi, gulong-gulo ang kanyang isip. Magkakahalong sakit, takot at pagsisisi ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano haharap sa kanyang ate. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nagawa ng asawa nito at ang desperadong hakbang na nagawa niya. Pagdating sa bahay, nang makita niya ang pamilyar na mukha ng ate na nag-aruga at nagmahal sa kanya mula pagkabata, tuluyan nang bumigay si Xiaorong. Bumulwak ang lahat ng sakit, hiya at takot na pinigilan niya ng ilang araw. Niyakap siya ng kanyang ate at doon siya tuluyang umiyak ng buong buo, nanginginig ang buong katawan. Sa ilalim ng malumanin na pagyakap at pagkumporme ng kanyang ate, unti-unti siyang nakapawi ng lakas. Sa pagitan ng paghikbi, isinalaysay niya ang buong pangyayari, mula simula hanggang dulo at inabot ang savings book. Nang malaman ni Xiaoxia ang buong katotohanan, pakiramdam niya'y gumuho ang kanyang buong mundo. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid at sabay silang humagulhol. Hindi matigil ang patak ng mga luha. Sa puso ni Xiaoxia, pumulandit ang matinding sakit at pagsisisi. Nakapag-asawa siya ng isang taong hindi niya kilala. Hindi nga ito tao kundi halimaw. Nasira ang sarili niyang buhay at nang hindi sinasadya, nadamay pa ang kapatid na pinakamamahal niya. Pakiramdam niya kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya pinagkatiwalaan si Fu Xiao, hindi sana nagdusa ng ganoon ng kapatid niya. Noong gabing yun, magkatabi ang magkapatid na umupo sa maliit na silid at nag-usap ng buong magdamag. Bagamat hindi mataas ang kanilang pinag-aralan at wala silang gaanong kaalaman sa batas, naiintindihan nila ang isang malinaw at malupit na katotohanan. Kapag pumatay ka, may kapalit na buhay. Ayon sa batas, tiyak na hahantong ito sa parusang kamatayan o pinakamabigat na sintensya, hindi ito maiiwasan. Iniisip ang madilim na kinabukasang naghihintay, iniisip kung paano ang kapatid niyang napakabata pa, may mahabang buhay sana sa unahan, ngunit ngayon ay maaaring matapos agad, muling napuno ng hagulhol ang maliit na silid. Kinabukasan, maaga pa lang, tinipon ni Xiaorong ang natitira pang lakas ng loob. Sa tabi niya ang kanyang ate na nagbibigay sa kanya ng suporta at lakas. Naglakad sila papuntang istasyon ng pulisya upang isuko ang kanyang sarili. Tahasan niyang inamin ng lahat ang ginawa ni Fu Xiao sa kanya at ang desperadong hakbang na nagawa niya noong gabing yun.
syempre sa buong proseso ng masakit na pag-amin, hindi niya naiwasang mawasak sa pag-iyak habang inaalala ang bawat detalye ng kahihiyan at sakit na kanyang tiniis. Ang mga luha niya at nanginginig na boses ay umantig kahit sa mga veteranong pulis na nakaramdam ng awa at lungkot sa sinapit ng dalaga. Ngunit hindi maaaring baliwalain ng batas sa isang krimen dahil lamang sa kaawa-awang kalagayan. Bagamat malinaw na si Fuxiao ang unang nakasala at gumawa ng mabigat na krimen, ang desisyon ni Xiaorong na hindi magsampa ng reklamo at hayaang ang batas ang humawak nito at sa halip ay tapusin ang kanyang bayaw sa sarili niyang mga kamay ay isang paglabag pa rin sa batas, kaya hindi niya maiiwasang maparusahan ng estado. Pagkaraan ng paglilitis, isinasaalang-alang ang espesyal na sitwasyon na siya ay biktima ng isang mabigat na krimen, kumilos sa ilalim ng matinding emosyonal na pagkabigla at ang kanyang taus-pusong pagsuko at pakikipagtulungan sa investigasyon. Sa huli ay hinatulan si Xiaorong ng 12 taon sa bilangguan. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong lugar na parang apoy. Nagdulot ng malaking ingay ito sa usapan sa komunidad. Pinag-usapan ng lahat ang kaso tungkol sa dalagang pumatay sa kanyang bayaw at ang madidilim na sekreto sa likod ng trahedya. Bagamat nasa loob siya ng selda at hindi niya direktang naririnig ang mga chismis sa labas, alam niyang malino sa sarili na ang kahihiyan at pag-abuso na dinanas niya ay magiging mansyang hindi na mapubura sa kanyang buhay. Kahit kinilala ng batas na biktima siya, sa konserbatibong lipunan ang usapin ng puri ng isang babae ay habang buhay na nakadikit at patuloy naggugulo sa kanya. At dahil hindi na niya kayang mabuhay pa ng may ganitong bigat sa isip, dala ang sugat na hinding-hindi nakakaling, dito na humantong ang trahedya na nakita sa simula ng kwentong ito. Ang pagbawi ni Xiaorong sa sarili niyang buhay. Sa totoo lang, sa kaibuturan ng puso ni Zhang Xiaorong, mula pa noong gabing biglang pumasok si Fuxiao sa kanyang silid habang lasing na lasing at walang hapas na lang siyang nilapastangan, doon pa man sa kaloob-looban niya, patay na talaga siya. Pinatay na siya ng halimaw niyang bayaw ni si Fuxiao. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!